Looking for a school that can guide you and teach you. Try CSPN. It's a quality school. You will find true friends and teachers who cares and relationship that builds on trust, love and understanding. Come join us in CSPN together. Let us share our talents and develop the skills for the glory of God. We are not an aliens and try to make the world a better place. We wish you be a part of us. Together we can make a difference. Come join us in CSPN together. Let us share our talents and develop the skills for the glory of God. We are not an alien and try to make the world a better place. We wish you be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here at CSPN together. Let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. We are not an alien and try to make the world a better place. We wish you be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSPN together. Let us learn to share our talents and develop the skills for the glory of God. We are not an alien and try to make the world a better place. We wish you be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSPN together. Let us learn to share our talents and develop the skills for the glory of In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you today, seeking your guidance and blessing. Grant wisdom, strength, and patience to our teachers, host, and technical team. Inspire them to lead and serve with excellence and dedication. Bless our audiences with open minds, kind hearts, and a desire to grow each day. May everything we do through CSBN Portal be done with unity and for the glory of God. Keep us faithful, humble, and joyful in our work. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace, love, mercy, and peace of Christ Jesus be with you and all your loved ones. So welcome to another talk of this program entitled Let God's Word Guide Us. And for this day, I have chosen 3 verses from the Gospel of John, the first chapter of the Gospel of John, verses 3, 4, and 5. All things were made through him, and without him nothing came to be. Whatever has come to be found life in him. Life
which for human beings was also light, light that shines in darkness, light that darkness could not overcome. So this is the beginning of the Gospel of John, the first chapter. And actually, the Gospel passage is talking about the Word of God. So Christology will tell us that Word of God is referred to as Jesus, the Son of God. But at the same time, if we look further, the Word of God, which was in the beginning, is also the thought of God. The power, the creative power of God's mind, or the power of His Word. Whatever that comes into His mind or He utters, if God speaks, it becomes real. The power, the very creative power of God. And nothing came to be without God's Word or without God's thought. So everything that comes into existence, everything that we see, visible things and realities, all will have its origin in God, including invisible realities, things that we do not see, because God created not only physical things but also physical and spiritual, material and immaterial, mortal and immortal realities. And the power of God's Word is the origin of everything that exists. And whatever has come to be found life in God's Word, found life in Him. It is a light that shines in darkness. Recently, I have been alarmed and positively alarmed by some social media posting that shares about this idea that a sperm cell who gets in contact with an egg, in the first instance, there will be a burst of light inside a woman's womb. And scientists are claiming that is because of zinc. To me, it speaks of God's power, no? The beauty of creation, the beginning of life, there is light. And it brings me back to the Genesis story. In the book of Genesis chapter 1, in the creation story, it also tells us that when God created the world, He just simply uttered, "Let there be light." And in the succeeding verse will tell us, "And there was light." So the power of the creative mind, the creative thought of God, the origin and source of all things, His Word, and nothing came to be without Him. So as we begin the new year, 2026, we are in a stage where we are bound by time, and we, as human beings, will start another year, 2026, with hope, with light, and with life, no? Especially if we are rooted in God's Word. So I am encouraging you, and at the same time positively influencing you in whatever way I can, that let us join forces. Let us put
God's Word in the center of our life, in the center of our being. Because if we do that, we will experience life. And life in its fullness will always have with us the experience of light. The dark things that we see around us, we lose its meaning because we are beings of light. We are creatures of God whose love is warming us with tremendous life and light. So to all of us, may we be guided by God's Word as the beginning of this 2026, and may we give more time to study and to live the Word of God. So thank you so much for listening. Let God's Word guide us. Maligayang pagpasok sa bagong taon. Sapagkat sa paglapit ng 2026, tayo ay tinatawag na magbalik tanaw sa pagpapahalaga ng ating pananampalataya. Dito lamang yan sa Usapang Pagpapahalaga, your daily dosage of good vibes. Yes, di ba? Kumusta, Sir Ed? Ay, ito Sir Perry at masaya naman at nandito ulit. At, happy viewing sa lahat ng nakaantabay. Woohoo! Yeah. Okay, Jake, kumusta? Po. Same. Ano yung same? Ano yung same? Paliwanag ng konti. Paliwanag ko ni Jake. Oh, kasi magano na, matatapos na yung kalendaryo ng 2025. Ano po yung masasabi mo? Itong ating program, babaguhin natin, abot tayo ng 2 hours kasi bawat 2 hours. key points mayroong kanta, di ba? Wala. Yan. And of course, kung makikita nyo mamaya, iikotin natin yung camera kasi nandoon ang ating mga heroes. Nandoon ang ating Sir EJ. Nandoon si Ma'am Charmaine Razonado. Nandoon si Ryan Almero. And of course, kasama niya sa OJT, kasama sa work immersion, ay si Jake. Yan, nandito na nagos. Okay. Yan, sige. Ano ngayon yung mga pag-usapan natin, Jake? Yan. Unang-una po, syempre, Mary ang ina ng Diyos. Si Mary ay kinikilala bilang ina ng Diyos, isang titulo na pagpapatunay sa kanyang natatanging papel sa kasaysayan ng kalasalinan. Okay, so sa kasaysayan ng ating simbahan, pagsapit ng January 1, kung New Year sa atin, huwag nating kalimutan yan yung celebration, solemnity of Mary, the Mother of God. Yes yan, po, Mother di of ba? God. Napakaganda. At dahil dyan, ano kaya ang may offer natin? May dala kang gitara. Yan. So, kikilalanin natin yung Ah. pagiging nanay ni Maria. Ah. Siyempre, dahil naging nanay siya, meron siyang dapat Yan. Anak. iniluwal dito sa ating mundo. Oh, yes. Sige. Ito. Okay. Okay, let's find out. Maestro.
Okay, abangan nyo. At yung happy. Yan. Happy New Year. Mary. We wish. Wala pa to right to him. Holy Bible say. Mary's born child. Mary's born child. Jesus Christ was born on Christmas Day. We wish you a Merry Christmas. Dahil the angels said that Mary's born today. Live forevermore because of Christmas Day. Christmas Day, pero we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yan. Oo, sige. Yung titulo niya na nagpapatunay yung kanyang katangian na si Mary ay ina ng Diyos. Bakit ina ng Diyos? Kasi si Kristo ay naging tao, Nagkatawang 100% man, 100% divine. Yan. So walang hati-hati. Walang hati-hati. Kaya Yes. buong-buong pagkatao, buong-buong pagka-Diyos. At posible yun, Sir Perry. Yan. Naging posible yun dahil sa ating pangalawang essential point na pag-uusap. Yan. Sa Sige. ngayon, no? Pangalawang essential point is ang pagkukumbaba at pagtitiwala ni Maria ang kanyang piyat o pagsasang-ayon sa plano ng Diyos ay isang modelo ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ayan. Oo. Naman. Ikaw na ba naman, nung dalaga ka, wala kang kinakasama, wala ka pang Wala kang boyfriend, nobyo, ano? katulad ni Ma'am Charmaine. Tapos medyo nagpakita sa kanya yung anghel at sinabi sa kanya, Maria, magbubuntis ka, lalang ng Espiritu Santo, no? Santo. Oo. So, Anong reply niya? Gulat siya. syempre. How can it be? Since I don't know, man. Wala pa akong So, boyfriend. di ba? Ano? Oo. Yan. Pero, yun ang maganda. Mm. Kaya yung sagot niya ay napakahalaga. At ang sagot niya ay, Be it done unto me Yes. according to your word. Oo. Yan. Oo, nakalimutan ko na sa Perry, no? The Sobrang fiat. haba nga pala. Pero, The in short, fiat. In short. yes. Yes, Oo, yes, tama yes. yun, ano? Oo. Yes, agad. No? Yes. Kaya nung simula noon, nagkaroon na ng mayroon ng punla sa kanyang Yes, sinapupunan. okay. Siya ay nagdalang Oo, tao. nagdalang Lalang ng tao. Espiritu Santo. Lalang ng Espiritu Santo. Yan. Okay. Okay. Kaya ganon. Sige, Ang Sir salita na nagpakatao. Perry. At naging tao. Naging tao. Yan. Sa pamamagitan ni Maria. Yun. Yan. Okay. Sige. Sige, ano pa yan? Bago tayo maghandog ng awitin para kay Maria sa pangalawang essential point natin, ay Yan. basahin na rin Pangatlo. natin yung pangatlo. Kasi Pangatlo. kasama din to sa Yan. Perry sa ating kakantahin maya-maya. Okay, Para go. sa ating pangatlong key point is, Maria bilang tagapamagitan. Si Maria ay isang tagapamagitan at tagapagtanggol natin sa Diyos na nag-aalok ng kanyang intercession at gabay sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Ayun. So, ibig pong sabihin, yung si Mama Mary, para sa kaalaman ng lahat, hindi siya Diyos. Hindi siya Diyos. Hindi po. Dineclare na ina ng Diyos kasi ninuwal niya ang anak. Pinanganak niya. Pinanganak niya ang anak ng Diyos. Mm-mm. Okay? Okay. So, yun po yung ibig sabihin doon. Ibig sabihin, si Mama Mary ay hindi Diyos, pero siya po yung Nagdadalang tao kay Jesus. nagdalang tao kay Jesus, tapos mayroon niya siyang titulo. Oo. Oh. Yes. At ang titulo niya ay Mediatrix. ayun. Nandiyan ba? Yan, tagapamagitan, mediatrix, tagapamagitan. Kumbaga, siya yung nagano, kaya nga may sinasabi doon pag nakita mo yung ano niya, mayroong sinasabi, di ba? Yung Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Okay, tama To yun, sir. Jesus through Mary. Yan.
Yan Oo, po yung maganda ano natin. Oo. Yan yung Saka- intercession. Saka maidagdag ko lang, syempre nung nabubuhay pang ating butihing ina dito sa lupa na si Mama Ayan. Mary, nung kasagsagan, nung magsisimula pa lang si Jesus sa kanyang Kanyang pagsisilbi, no? pagsisilbi, Ministry yung sa lupa, no? yan. Ay sa isang kasalan at nangailangan yung mga tao Yun. ay yung presensya ni Maria na naging sensitibo sa pangangailangan ng mga ikinasal ay nagtulak sa kanya para kausapin si Jesus. No? So, mararamdaman natin dito yung concern at talagang presensya ni Maria na handang tumulong sa mga nangangailangan. So, siya ay mediatrix on Yan magiging yung tulay, no? yung biblical foundation ng role ni Mama Mary Yes. kay Jesus. Yes. Sa atin din, makikita natin na si Mama Mary, sensitive, anong pangangailangan. Yes. Hindi nga doon na di ba, umaten sila ng kasal sa Cana. Tapos, siyempre, hindi kompleto during that time, until now hindi kompleto yung mga selebrasyon ng kasalan kung walang alak. Yes. Napaka-essential yung Napakahalaga. Para sa kanilang kultura, alak. sir. Yan. Kaya, napansin na Mary, mapapahiya yung Yes. pamilya ng, Yes. Oo, ng kinakasal. Okay. kinasal pala. So, naggawa siya ng kusa. So, tinanong niya. Nag-utos agad siya, di ba? Na sabihin mo sa taong yon na sundin ang sasabihin niya. Sige, halika, puntahan mo yung taon yun, sundin ang sasabihin niya. Di ba? Pero, nag-resist first time si Jesus, no? Hindi pa panahon, di ba? Pero dahil persistent si Mama Mary at alam ni Jesus, nanay niya ang nag-request, pinagbigyan. Yan yung role ni Mama Mary sa buhay natin. Kaya, parangalan natin si Mama Mary yung kanyang sa true song. Ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Yun. Si Mama Mary, inaakay tayo. Papunta kay Kristo. Okay, so ano naman? Yung next na. Jake? Pang-apat na key point, mga tinutulong ibinigay kay Maria. Si Maria ay may iba't ibang titulo tulad ng Reyna ng Langit, Ating Lady of Sorrows at iba pa na nagpapakita ng kanyang kahalagahan sa ating pananampalataya. Yun. Marami yung titulo, no? Titulo ni Mama Mary bilang ina ng Diyos. Yung essential question mo na, baka yung mga nag-aantay na yung mga viewers po natin, di ba? Oo, yan. Magsasagot sila yan, lahat po magsasagot dahil New Year's resolution nila po yon. Sige, Yes. sasagot sila. Okay, sige, tama. Dadami na. Okay, basahin. Okay, for our essential question of the day, how can we embody the values of Mary, the Mother of God, in our daily lives, especially as we enter the new year? Yan, okay. Ganda yun. Maganda. Dapat, ano yung New Year? Yun, doon kay Mama Mary, tumingin tayo ng model. Our spiritual mother. No, yun po dapat, ano yung mga values na matututunan natin kay Mama Mary. At yan ang sasagutin ngayon ng ating mga manunood. And Di also ba? our learners. Yan. Shout out daw. Sabi, shout out kay Sir Jake. Siguro grade 10 yan. Yung mga inano mo. Mga Siguro po matinuruan ko nga po. mga tinuruan mo. Nag-SD ka, Yes, no? oo. Sir Ed daw. Ang galing Sir daw Perry, mag-gitara. yes, Yes po. Hindi Yan. na, medyo matagal Oo. na hindi tayo nakapag-gitara yun sa yan.
Maganda siguro rin. maganda, no? Yes, Interesting kung magkakanta palagi tayo, no? yes. Oo, Oo. baka, no? Baka Napakaganda. one time may seryoso tayong guest. Yan, may na seryoso mag-o-offer. tayo. Yes, okay. Sige, so bakit nga ba binigyan ng iba't ibang title si Mary, Sir Yan. Perry? No? Bakit? Oo. Okay, kasi actually, attribute lang natin yan dahil yung kanyang role sa atin. Yes, Kaya tama. nabibigyan natin siya ng mga titulo, no? Mm. Pero isa lang si Mama Maria. Baka Isa lang si sabihin, Maria. marami po siyang marami pong Maria. Oo, Mga iba't iba. title lang niya. Sa Mary, sabi natin, Our Lady of Fatima, sa Fatima yon, Yun. di ba? Opo. Our Lady of Guadalupe, sa Guadalupe yon. Yan. Yes. Mm. So at yan, ang title niya kanina na nabanggit natin, yung pagiging kanyang Reyna ng Langit. Langit. Actually, Reyna ng yan Langit, po. no? Mm-mm. Oh, Ayan, so yung mga titulo ni Mary ay naibigay dahil sa kung paano naging o nagkaroon ng meaning o halaga yung personalidad ni Mary, no, sa kwento ng kasaysayan ng ating pagliligtas. Halaga sa atin, no, o meaning sa atin, no. Kaya merong Lady of Sorrow kung Yan. saan nakaka-relate yung mga tao na nagdaraan sa matinding mga problema sa buhay, ano. Meron din ng Lady of Peace, yan. kung saan na siya din yung umaakay at gumagabay sa atin para makita yung kapayapaan. Kapayapaan, yan. Sa pamamagitan ng paggabay sa atin sa Diyos, no. 'Yon. So iba't ibang titulo man, sabi nga ni Sir Perry kanina, parehong tao at isang tao lang, no, ang ina ng Diyos ng ating si Jesus. Di ba? Ayan. Oh, napakaganda, no? Mm-mm. Mamaya, Yes. alayan natin ng song. Yes. Oh. At last na lang na key point Last, natin bago yung key ating point, bago yung song. kanta. Ang last key point, ang papel ni Maria sa ating buhay. Si Maria ay isang modelo ng pagmamahal, pag-aalaga at pagtitiwala sa Diyos na nagbibigay sa atin ng inspirasyon at gabay sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Yan. Sige. So ang ganda kasi actually hindi lamang si Mary ang mga inspirasyon natin sa paglalakbay. Marami naman sila. Marami. Pero dahil nga si Maria ang sinabing kauna-unahang disipulo, no? The first disciple, nasa kanta natin sa Yan. CSBN hymn na andyan yan. Okay, sige. So Okay. dahil siya yung kauna-unahang disipulo, meaning sumunod kay Kristo, no? Dahil siguro nga hindi lamang siya yung nag-alaga sa kanya, siya yung nagbigay ng pagmamahal, siya yung nagturo ng maraming bagay sa kanya. Pero siya din yung katangi-tanging tao na nanatili sa piling ni Jesus, no, kahit na Yan. pinapahirapan na siya, no. So siya yung modelo natin sa paglalakbay sa pananampalataya na hindi natin iiwan. Sabi nga, yung role niya, yung from womb to tomb. Yes. Diba? True, Yan. Sir Perry. Yan talaga yung kanyang isinabuhay nung Yan. siya ay naging ina ng ating Diyos, no. Tama. Okay. Yes, how Ano about kaya? si Jake naman? Sa tingin mo mayroon bang meaning o halaga yung paglalakbay natin kasama si Maria? Meron po talaga. Para sa akin po, meron po talaga. Mm. Dahil nga po dun, si Maria talaga, para sa akin, naging modelo po talaga siya sa akin. Kumbaga, nag-reflect po ako sa sarili ko and doon po sa pamumuhay ni Maria kung paano siya nampalataya sa Panginoon, paano niya dinala si Jesus, paano niya hinarap yung mga problemang nagkaroon sa kanyang buhay habang dinadalang tao niya si Jesus. Wow, Ang talaga. galing. Oo, sobrang malalim at mabigat yung Yan. kumbaga, Ah. yung reflection ni Jake. Yan. Okay, Ganda. sige. Mhm. Kanta natin Sige, yung last dahil naibigay na natin Naibigay. yung 5 key points na pag-uusapan natin ngayon. Bilang pagwawakas ay sige. handugan natin pala ng awit si Maria. Yan. Yan. Oh, don't forget to send us stars, no? Tapos share, follow, and subscribe sa ating channel. Like and love. Para ma-improve natin yung ating mga gadgets dito. Wala na itong mic, di ba? Hopefully, lapel na lapel. Okay, sige, go ahead.
kung itong aming paglalaya. Inabot ng pagkabagabag, naway mabanaagan ka, inirang natala ng umaga. Kalman ng pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Ni unos ng pigati at kadiliman ng gabi, Maria sa puso ni numan, ika'y dala ng kalangitan, ningning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang ining giliw, inang sinta, inang ining giliw. Okay, thank you for joining us on this reflection on Mary, the Mother of God. May her example inspire us to deepen our faith and trust in God. And may we seek her intercession as we journey through the New Year. Good day, everyone, and we're back on our third segment, Matters That We Need to Ponder. This is our space to pause and reflect on questions that we often overlook but truly matter and shape our decisions and our lives. And today, our topic is very timely since we are celebrating Rizal Day. And our theme for today is Rizal's Dream, Our Future. We have again invited an expert, isang mahusay sa larang na ito sa tungkol sa buhay ni Rizal at ng kanyang mga ikinontribute sa ating bansa at sa ating pang-araw-araw na buhay ngayong araw. So to all welcome, let's all have a round of applause for Ma'am Valerie Antino, our grade 8 agility mentor. Yay! Ayan. Hello, Ma'am Val. Hello, Ma'am Pat. Magandang araw. So, gusto mo ba munang bumati sa ating mga audience? Ayan, binabati ko muna yung grade 8 agility. So, hello agility, and then, ayan, Happy New Year. Ayan, Happy New Year almost. Ayan, malapit-lapit na. Okay, so today, Ma'am Val, we are going to talk about Rizal, his life, and his contributions. Handa ka na ba?
Siyempre, si Rizal yan eh. Yan, mukhang fan ka ba ni Rizal? Yes na yes. Ayan. Sige, so para sa ating unang tanong, paano binuo o minold ni Rizal yung ating panahon ngayon, yung future of the Filipino nation? Paano nabuo ng kanyang buhay, ng kanyang mga gawa, ng kanyang mga likha, yung ating pang-araw-araw na buhay ngayong ngayong panahon na ito? Thank you, Ma'am Pat. No? So, babalikan natin ang kasaysayan. Si Rizal kasi ay isa sa mga taong nagbigay buhay sa mga karanasan ng mga Pilipino noon. So before, maraming mga hindi makaaya-aya, hindi makatarungang nangyayari sa lipunan. Na ang likha ni Rizal gamit ang kanyang pagsulat, no, ang nagbigay buhay at nagpalinaw sa mga tao kung paano ba dapat ang mga Pilipino sa loob ng bansa nito. No, kung titingnan natin, yung paggawa niya ng mga literatura, ang siyang naghubog sa mga tao at siya ang nagbuhay ng pagmamahal sa ating bayan. So kung titingnan natin yung impact ni Jose Rizal is napakalaki talaga, lalo't pat minulat niya yung pagmamahal sa bayan. Tama. So si Rizal, 'di ba, hindi lang siya manunulat, siya din ay nagpe-paint, 'di ba? Nagpe-paint, gumagawa din siya ng mga, parang may ginawa din siyang laro or mga sculpture, 'di ba? So talented si Rizal, ayan. Pero syempre pinakakilala siya bilang isang manunulat. So alin sa tingin mo, ma'am, yung work or yung likha ni Rizal, isang gawa niya na sa tingin mo pinaka nagpapakita ng kanyang pangarap para sa mga Pilipino, yung kanilang kalayaan at yung kanilang identidad nung panahon na yun? At Okay. bakit? Bakit yun? Thank you, Ma'am Pat. No, siguro kung papipiliin ako sa lahat ng kanyang likha, marami kasi yun yung may mga kapangkababaihan, pero yung pinaka-impactful talaga is yung sa About sa No Limit Hangin. Syempre, yun yung pinakakilalang kilala siya. Ayun yung pinakakilalang kilala. Besides, dun sa story na yon or sa literature na yon, may kita dun kung paano nangarap si Rizal para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino, na kung saan yung pangarap niya ay bigyan ng magandang edukasyon yung mga tao, which is yun yung nangyayari sa kasulukuyan, no? Mga tao, mga Pilipino ngayon, we can have a quality education sa pamamagitan ng mga kalayaang nakamit natin sa mga pinuno, lalong-lalo na tulad ni Rizal, na siyang sumulat ng literature na yun at nagmulat sa mga tao. Isa sa yun sa makikita kong pangarap ni Rizal doon sa literature talaga is yung mababanggit doon yung pangarap niya na magkaroon ng education. Education sa bawat Pilipino. Kaya yun din yung unti-unti nating nakakamit ngayon. No? Yun din ang kinakamit ng mga sustainable development goals ng bawat mundo ngayon. Tama. So, yung kanyang mga likha, hindi lang talaga nung panahon na yun sinasalamin yung lipunan, kundi minsan makikita pa rin natin yung parallelism nung work niya, yung historical works niya sa panahon natin ngayon, diba? So, mapunta naman tayo sa hinaharap. So, anong klaseng Pilipinas, ano yung nakikita mong sana or wish mo na klase ng Philippines na makikita mo in the next 20 years? Okay, no. Siguro kung ako yung titingin sa hinaharap, tulad ni Rizal, ako din ay may pangarap, no? Pangarap para sa bansa, pangarap para sa mga kabataan, no? Ang aking pangarap ay magkaroon ng mga talentado, mga magagaling at mahuhusay na kabataan na siyang magmumulat din sa hinaharap. Kasi nga tulad ng sinabi ni Rizal, no, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, kung titingin tayo sa hinaharap, sana yung mga kabataan ngayon, magagamit nila yung mga karanasan nila tulad ni Rizal, no? Na kung saan, yung karanasan nila, yun yung maghuhubog para sila mismo magkaroon ng legacy. No, legacy, yun kasi yung maganda no. Kapag yung bata is nag-iiwan ng legacy, magandang legacy hindi lang para sa sarili, para sa kanyang pangalan, gayon din para sa bansang kanyang naroon kung nasan siya man. Oo, kaya talagang nakaka-fulfill din maging guro kasi syempre kahit paano nakaka-contribute tayo, may makabuluhan tayong contribution sa pag-mold natin sa ating mga kabataan. Ayan
din. No? So kung titingnan din nga natin yung pagtuturo din ng kanyang ina at Mm-mm. ng kanyang kapatid kay Rizal, sobrang laki ng impact ng bawat tao sa paligid niya. So sa atin, sa kasalukuyan, mas mainam kung tayo titingin sa future, no? Tingnan din natin yung mga nakapaligid sa bawat bata upang makita natin kung ano ba yung mga bagay na pwede nating mai-contribute sa kanila, mapa-values man, no? Kung paano sila magpahalaga sa mga bagay, sa kanilang kapwa at sa bansa. Oo. So lahat talaga ng nakapaligid sa mga kabataan ngayon, importante na tinitingnan yan, chine-check din natin how it shapes their minds and their lives, 'di ba? And hopefully ma-empower sila na magkaroon din ng makabuluhang contribution sa bansa natin sa progresibong pagbabago para sa ating lipunan. Actually nga, Ma'am Pat, isa sa pinaka-ina-idealize ko or actually tinitingnan ko or sinasabi ko sa mga estudyante ko, no? Malay mo in the future, isa ka maging president. 'Di ba? Malay mo, bata ka pa lang, pumasok ka sa SK. Ang tanong, ano yung pwede mong i-contribute sa community mo at sa bansa mo? Yun ang lagi kong tanong sa kanila. Kaya mahalaga din talaga yung subject ng social studies kasi dito talaga hinuhubog how they will love their country. Ano yung mga concrete actions na pwede nilang gawin para pagbigay o makipagbalik sa kanilang lipunan, 'di ba? Okay. So ma'am, we have our unique na feature sa Matters That We Need to Ponder. It's the fact or myth. Familiar ka naman dito. Yes, Okay. parang sobrang ano niya na bagong-bago. Oo, bagong-bago kaya to. Okay. So, para sa ating fact or myth, meron tayong 3 statement na hihingan kita ng opinion, ng take on it, and pwede namang short explanation na lang since most of these were discussed during the first 3 questions. Ayan, handa ka na ba? Yes, pero Ma'am Pat, bago yun, Yes. gusto ko yung mga katotohanan. Pwede bang F na lang para makaano yung mga bata? So, pag Anong F? Oh, Yes, sige. ay, Binigyan pa ako ng bagong no, ah. yung mga katotohanan. Ano ulit? Sorry, F. Oh. Mga katotohanan. Okay. Ganun lang. Ah. Pag medyo myth, ganun. Ah, sige. Okay. Sige. Bahala ka na dyan sa gusto mong gawin. Kaya mo yan. Okay. Sige. So, para sa unang statement, Rizal believed that education without values could harm society. Ayan, so kanina nabanggit mo, mahalaga yung edukasyon. Paano kung walang values na kasama? It could harm society. Is it F or myth? Okay. Siyempre F, no? Okay. Kung titingnan natin kasi, ang edukasyon, isa rin yan sa nagdadagdag sa values ng bata. Aside from those people na nakapaligid sa kanya, especially the parents, no? Friends, no? Ang edukasyon, yun din ang naghuhubog, nagdadagdag sa values niya. Now, when it comes to the values naman, isa sa napakahalaga na magkaroon ng bata ng values. Bakit? Doon kasi papasok yun kung paano siya magiging magkakaroon ng malasakit sa kapwa. No, paano niya mamahalin yung taong nakapaligid sa kanya without looking yung pinaka-self niya. Kasi there are people na kapag walang values, medyo hindi nila naiisip yung mga taong nakapaligid, yung mga taong maaapektuhan because of their actions. No, so as a student pa lamang, dapat yung values is nai-impose na ibibigay na, nahuhubog na sa mga bata so that they can assess yung mga bagay, yung mga actions nila before doing it. Kasi right now, no, if yung mga, for example, politician, if kulang pa sa values, maybe yung actions nila naka-self-centered. No, parang nakapokus lang sa sariling kapakanan. If yung mga learners natin o yung mga kabataan ngayon, nai-impose natin yung mga mahalagang values, sila mismo yung huhubog at gagawa ng paraan para sa bansa at sa ibang tao. Oo, tama. So that is an F. Ayan. So, it's a fact. Okay. So, yung halagahan talaga ng pagiging malasakit, pagiging mapagmalasakit, importante yan ngayong panahon na to, no? Okay. So, para sa ating pangalawang statement, Rizal believed that every child learns differently because each one has unique talents. F or myth? What is your take on this statement? Okay, no. Siyempre F, no. If we're going to look at Rizal, si Rizal kasi marami siya talagang marami siyang talent, marami siyang, ang talino ni Rizal, no. Kung titingnan niyo yung bawat aspect na pinagpopokusan niya during nung bata pa siya. Actually, yung parent niya nga, malaking part yun kasi yung parent niya mismo,
tinutulak siya sa iba't ibang field. Oo. No? So dahil yung parents niya, inuhubog siya, even nga sa mga language, marami siyang alam. Sa science, 'di ba nag-ano siya ano 'yun yung taxonomy? Yung mga ganong aspeto. So, ibig sabihin, napakahalaga na maraming tinitignan yung isang guruman o yung mga nagtuturo sa mga sa mga talino. Kasi there are learners na hindi naman agad-agad makukuha kung saan ba siya magaling. No? Minsan isang teacher ang naghuhubog o nagtutulak kung saan ba siya pwede at kung saan ba siya magiging mas magaling. Tama. No? So, napakahalaga na maraming aspeto din yung tinitignan at maraming bagay yung ine-explore for them to know kung saan sila magaling at ano pa yung pwede nilang ikagaling. So that is an F. Okay. And para sa ating last statement, Rizal advocated for schools to have a holistic schedule, balancing academic, arts, physical activities for students' overall development. I think you have mentioned this in the previous statement. So, any other parang, emphasis dito sa statement na to? Is it an F or myth? Okay, syempre, F yun. No? Yes. Also, actually, kung titingnan natin sa present ngayon, actually maraming subject naman na. Maraming subject na naguhubog sa kanyang kagalingan when it comes to sports, sa maths, sa science. No? So, dito pa lang makikita natin yung impact ni Rizal. No? Kasi yung mga nilikha niya, pinapakita doon yung education. No? So, ibig sabihin, si Rizal mismo nag-impose na maraming bagay ang pwede nating balansehin, ang pwede nating makamit na skills, which we can also enhance our own self on how we deal with other challenges in our society, and in other aspects. No? So, ibig sabihin, dun pa lang, F na talaga. F na F. Okay. So, any key takeaways, Ma'am Val, gusto mong iparating sa audience natin, learners, and sa mga nanonood from Radio Maria? Okay, no. So, my takeaways sa mga ganitong aspeto is that there's a lot of things na kinakaharap ng ating society, no? So, if an individual can do something good, no? Kumbaga, kung isang bata makagawa man lang ng maganda sa isang tao, maaaring maipasa niya to sa iba't ibang tao. Ma'am, bakit mo nasabi yan? Kasi po, for example, si Rizal, no? Si Rizal ay, kumbaga, tinuruan siya ng kanyang mga magulang ng values. Yung values na yun, yung naging rason kung paano siya tumulong sa iba, kung paano siya nagmulat. At yung pagmumulat niya sa sambayanan, sa Pilipino, ang siyang naghubog din sa ibang tao upang tumulong na makalaya ang mga Pilipino sa mga colonizer before. No? So, ibig sabihin na small thing na maganda, pwede kang apekto ng iba at yung ibang tao na yun makaka-apekto din ng mas maganda para sa iba at lalong-lalo na sa pagmamahal sa bayan. Kasi yun talaga yung pinapahalagahan ni Rizal within eh. That is why siya nga din yung naging national hero natin at That's nagkaroon right. pa ng batas yung Rizal Law na kung saan in-emphasize doon na si Rizal marami siyang impactful na ginawa, mga aklat at mga literature. Na hanggang ngayon, inaaral pa rin natin. And I think in the future, magiging timely pa rin siya at relevant. Yes. So that's it for today. Thank you, Ma'am Val, for Thank you, Ma'am Val. visiting us and giving your insights about Rizal and his life. And we'll see you on for our next announcement. Salamat! Bye-bye! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, thank you for guiding us throughout today's program. We are grateful for the lessons shared and the efforts of everyone involved. Help us apply what we have learned in today's CSBN Portal program. Everything we learned today, we offer to you for the glory of God. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.